Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, nag-sorry na po, mga kabida. Ito hong si Attorney Regal Oliva, ang controversial po na abogado mga kabida. At the same time, content creator, dahil ho sa kanya hong naging content, patungkol ho sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inulan po ng batikos, kung maalala po ninyo mga kabida, ito hong si Attorney Regal Oliva, dahil ho, tila bumaliktad daw sa kanyang loyalty, sa dating Pangulo, mga kabida, po. Matapos po niyang sinabi, sa kanyang vlog, mga kabida, na nagkaroon daw ng injustice nung panahon po niya bilang Pangulo ng Pilipinas, mga kabida, Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng Ang Balita Ngayon, mga kabida. Sa lahat ng nasaktan, sorry, siguro pagod lang ako noon. Ayan. Ito yung sinabi ni Attorney Oliva, mga kabida. Sa gitna ng matinding online backlash at pagbagsak ng kanyang social media following mula 1.6 million tungo sa 1.4 million sa loob lamang ng 24 oras, naglabas ng public apology si Attorney Regal Oliva matapos ang kontrobersyal niyang video na tumatalakay sa posibilidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court or ICC. Ito yung kanyang sinabi po, mga kabida. Before anything else, allow me to begin with an apology, a very sincere one, to those who may have been hurt by the words and phrases I used in one of my previous POVs, Appeal to the Hague. Bago ang lahat, hayaan ninyong magsimula ako sa isang taos-pusong paghingi ng tawad sa lahat ng maaring nasaktan sa mga salitang ginamit ko sa isa sa aking mga nakaraang POVs. Dagdag pa niya, aminado siyang maaaring dala ng pagod at emosyon ang kanyang naging paraan ng pagpapahayag. I admit it was poorly written. Maybe I was tired, maybe I wanted to sound poetic, or maybe I just wanted to steer conversation. Aminado akong mahina ang pagkakasulat, maaring pagod ako, maaring gusto ko lang maging makata, o baka gusto ko lang talagang magpasimula ng pag-uusap. Ayan. Yun yung naging pahayag po ni Attorney Oliva, mga kabida, Pero despite doon ho sa apology, ang dami pa rin nag-bash po sa kanya. Kasi para bang sinasabi po niya dito mga kabida, na nag-apology nga, pero pinanindigan po niya yung laman po ng kanyang video, mga kabida. Actually, meron pong rebuttal po dyan, Ito hong si Mr. Teo Moreno, mga kabida, sa mga sinabi po ni Attorney Regal Oliva, po. At isa po sa mga rebuttal po niya dito, nung sinabi po ni Attorney Oliva, mga kabida, no matter how we insist that this is illegal, they already have Duterte in their custody, and under the rules, once the person is detained, jurisdiction attaches. This is not completely incorrect. Ito yung sinabi po ni Teo Moreno. Yes, custody can trigger jurisdiction in domestic proceedings if the detaining authority has lawful power. That presupposes one thing, that jurisdiction already exists and is validly recognized under law. If jurisdiction itself is being challenged, as in the case of the ICC's authority over a sitting or former president of the Philippines, then detention cannot automatically legitimize an otherwise disputed process. In other words, you cannot cure an illegal act by simply completing it. Taking custody of a Filipino without
the Philippines' consent doesn't make the act lawful. It makes it more questionable. Jurisdiction must first be proven, not presumed. However, the real question is this: is questioning jurisdiction prohibited by law? Absolutely not. In fact, questioning jurisdiction is a fundamental legal right, both in domestic courts and international tribunals. Even the ICC's own rules allow states and individuals to challenge admissibility and jurisdiction. So, when BP Inday Sara Duterte publicly denounces the ICC's jurisdiction, it is not destruction. It is a legitimate assertion of national sovereignty and due process. Her position forms a solid legal and constitutional basis to reject participation and to deny any interim release premises on an authority that our government has never recognized since withdrawal. Because at the end of the day, jurisdiction is not acquired by force, it is conferred by law. Ayan. Yun ang sinabi po ni Tio Moreno. Actually, isa lang po yun sa mga rebuttals po niya, no? Mga kabida, doon po sa sinabi po ni Attorney Regal Oliva, no? Mga kabida. Sinabi kasi niya doon sa video na yun, ano? Mga kabida, na si Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po, ano? Ng ICC, wala na ho tayong magawa dito. At ang dapat daw natin gawin dito is dapat mag-step back po tayo para mag-isip po tayo kung paano tayo mag two-step forward, ano? Mga kabida. Para bang sinabi po niya na mag-strategize po tayo, ano? Pero iba yung sinabi niya sa video eh. Okay? Iba yung pakiramdam po ng mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Parang hinuhusgahan na po niya, ano, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Mga kabida. Mantakin nyo mga kabida, ang naging interpretasyon po ng ilan sa mga nagalit ho kay Attorney Oliva, no? Nang sinabi po niya dun sa kanyang video, ano? Na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kanyang kapanahunan ay hindi po niya binigyan ng due process ito pong mga biktima. Ito hong mga nagreklamo ho laban sa kanya, ano, mga kabida. And yet, ngayon, humihingi ito hong kampo po ni Digong, ano, ng due process, mga kabida. Parang ganun eh. Parang sinabi po ni Attorney Oliva, mga kabida, na nung panahon ni Digong, hindi nga niya binigyan ng due process ito pong mga nagreklamo. Ngayon, humihingi po ng due process, ano? Doon po nagalit ito hong mga DDS. Kasi feeling po nila, mga kabida, na bumaliktad na po ito hong si Attorney Oliva, ano? Naturingan pa naman po ito, ano, na taga-suporta po ni Digong at ng mga Duterte po, mga kabida, ano po. Bakit ganun po yung lumabas sa video po niya, no? Mga kabida, kaya yun, ang dami na pong nag-unfollow sa kanya, no? Mga kabida, dahil ho sa video na yon, yung about sa interim release po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at lumabas pa doon ho sa interpretasyon po ng mga DDS, mga kabida, no? Na tila ibinuntun pa, no, ni Attorney Oliva yung CC daw kay Vice President Sara Duterte. Dahil ho sa kanya hong mga pronouncement, ano, na posibleng yun yung dahilan kung bakit ibinasura po ng ICC, ano, yung anong tawag po dito, interim release appeal, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Pero ang sabi po ni Tio Moreno, mga kabida, yun yung nararapat kasi based on legal grounds yung mga pronouncement po ni Vice President Sara Duterte. Pero ang dami hong pumuna, mga kabida, no? Doon po sa apology video po ni Attorney Oliva, no? Nag-apologize nga, pero pinanindigan pa rin niya, ano? Yung kanyang video, yung kanyang sinabi. So, anong silbi doon sa apology na yon, di ba? Oh. So, it seems hindi ho sincere dito si Attorney Oliva doon po sa kanyang apology as what others interpret it, mga kabida, no? So, yun po. Tingnan na lang po natin to, ano, kung ano po yung magiging
resulta ho dito, ang ending ho dito, ano, mga kabida, kasi ang apila ho ni Attorney Oliva sa kanyang video kahapon, sana magkaisa na po sila. Total, iisa lang po yung kanila hong hangarin ho dito, ano? Justice para ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, ano? Titingnan po natin kung tutugon ito hong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, naggalit na galit kay Attorney Oliva, mga kabida, at titingnan po natin kung mapapatawad ba nila ito hong si Attorney Regal Oliva. Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.